Sabi nga sa katabi, welcome to our men's gathering. Pakisabi rin sa katabi, welcome man of God. Yan eh. No? Alam niyo, yun talaga yung purpose natin dito. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang para mag-church, tinawag tayo to be men of God. Amen ba, mga kapatid? No, so yan ang calling natin, maging mga man of God. At ito nga yung ating men's gathering at ito ay gagawin natin pa sa mga susunod at ang intention nga natin dito ay tayo na mga kalalakihan ay mas mapalapit pa sa Panginoon. Okay? At tayo ay maging blessing sa ating mga pamilya and of course sa iba pang mga tao. Naniniwala ba kayo na iba talaga pag yung kalalakihan talagang seryosong sumusunod sa Diyos? Alam nyo, ayon sa pag-aaral, ay kapag yung lalaki unang nakakilala sa Panginoon, 80% yata, 80% ba yung sinabi na ang kanilang pamilya ay susunod din sa Panginoon. No? At alam ba ninyo, ayon din sa experience na ang mga lalaki daw, lalo na yung mga mister, tayo raw yung tagadikta ng temperature o ng atmosphere sa ating mga pamilya. Naniniwala ba kayo doon? No? Na pag daw yung lalaki galit, no? Halimbawa, yung mister galit, alam nyo ba talagang yung atmosphere masisira, no, sa buong bahay. Pero kapag yung si bunso galit, walang gaanong epekto, di ba? Yung nanay galit, minsan walang gaanong epekto. Iba talaga ang nagagawa ng mga kalalakihan. Kaya ang laki ng responsibility natin. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga tayo talaga, ito ang purpose natin, makapamuhay tayo at maging mga man of God tayo. Pakitingnan ulit katabi, pakisabihan ulit, welcome man of God. Okay, pakisabi rin ng malakas, I am where lives change. Amen. Ang dami nating kwento rito ng mga binagong buhay. Sa mga susunod pa ng mga pagtitipon natin, mapapakinggan din natin yung iba. No, at magugulat tayo, ganyan pala kwento niyan. No, nakikita-kita lang natin, tatayo-tayo dyan, papalapalakpak dyan. No, pero grabe pala yung ginawa ng Panginoon sa buhay niyan. Amen, mga kapatid? Okay, gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay yung may kinalaman din actually sa itinuturo ni Mami Weng sa taas. Ngayon kasi 144 naman, 144 women, yung andon sa taas yung mga, ibig sabihin nun, yung mga leaders natin. At si Mami Weng nagtuturo ng Women of Destiny. Pakisabi na malakas, Destiny. Ngayon gusto ko rin pag-usapan natin ang destiny. Naniniwala ba kayo may destiny kayo? At ang inyong pamilya, come on, may magandang plano si Lord para sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo ulit sa new season? Diba? Na ibig sabihin, ito pala, may gustong pagdalahan ang Diyos sa atin. Pero ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin, ito itinuturo ko sa iba-ibang mga fusion natin at gusto kong ituro sa inyo kasi napakahalaga talaga na makuha natin ito. At pinamagatan ko ito na Destiny Destroyers. No? Destiny Destroyers. Totoo, mayroong destiny, mayroong magandang plano si Lord, pero mayroon talagang panira. Naniniwala ba kayo doon? Come on, come on. Alam nyo, sabi nila, matagal na to, pero bata pa akong Christian, ito yung lagi kong narinig, sabi nila, may mga panira talaga sa buhay na dapat iniingatan natin. Tinatawag nila itong 3G. Ano ba yung 3G? No, girls, gold, saka glory. No, dapat mga ano raw yan. Pag hindi ka naingat, pwedeng masira ka dyan. Pag gagamitin mo naman, letter F, 3F naman ay female, fortune, saka fame. No? Yun nga, babae, no? Kayamanan, saka karangalan. No? May issue nga ng pride. Pwede rin naman yan sa pambabae. No? Sa babae, pwede rin, ano bang problema babae? No? Pwede rin yun. No? Fame, fortune, papa. No? So, o baka meron dito, yun din ang problema niya, papa, no? Umayos kayo, no? Pero, gusto kong pag-usapan natin, itong mga destiny destroyers na to, over the years, habang ako tumatagal sa pananampalataya sa Panginoon, dinadagdagan ko to. Dati ko nang pinag-pray ito. Pero dinadagdagan ko, at ang nadagdag nga, pinag-pray ko yung falsehood. Pag-isabi ng malakas, falsehood. Lord, ilayo niyo ako sa pagkaligaw, sa maling katuruan, di ba? Tapos, idinagdag ko nitong mga nakaraan, foolishness. Okay, pakisabi ng malakas, foolishness.
No, maganda, binabantayan natin mga sarili natin dyan. So, itong 5 ito, gusto kong pag-usapan natin, destiny destroyers. Unahin natin yung, yung pinakahuli na sinabi ko. Let's talk about foolishness. Pakisabi ng malakas, foolishness. O, ano pala yan, no? Ano bang ibig sabihin ng foolishness? Ayun nga, no? Naniniwala ba kayo kahit ang tali-talino pwedeng maging foolish? Come, hindi nga, naniniwala ba kayo doon? Di ba? At ang foolishness ay, alam ba ninyo, ang pangunahing dahilan yan pag nagpapadala ka sa emosyon mo? Come on. Di ba? Kahit napakatalinong tao niyan, pag natangayan ng kanyang damdamin, nako, nag-iiba takbo ng utak niyan. Tama, naniniwala ba kayo? Di ba? Kaya nga, di ba, from time to time, sinasabi ko, pambira, nag-aaral, ang talino, nagmahal na bobo. Di ba? Kasi nga, pag nadala ng damdamin, nagiging foolish at ang daming nangyayari na ganyan. Right? Kaya nga, alam niyo, actually, isang pagkakataon na dapat nating mabantayan yung ating mga sarili, ayun nga, pag tayo ay nai-in-love, no? Sino mga binata rito? Sino mga binata, no? Alam nyo ba, no? You can be foolish when you are in love. Maraming pagkakataon para tayo maging foolish, but we are most foolish, ang mga tao, mapalalaki, mapababae, at tingin ko, pagdating sa bagay na yan, yung mga babae, no? Mas lalo na siguro, no? They are most foolish when they are in love. Pero hindi lang sila yan. No, mga lalaki, then, we can be most foolish when we are in love. Naniniwala ba kayo doon? Hello mga kapatid, di ba? Pwede palang ganun, no? Oo. No, kapag namamahal, ayan, nabobobo, no? Diyan, mag-iingat kayo, ha? Kasi nadadala ng damdamin. Pero ngayon, bilang mga kalalakihan, ang gusto kong i-emphasize ito. Gusto kong i-emphasize na mabuti ito. No, sabi ko kanina, we are most foolish when we are in love, pero we are also most foolish when we are angry. Sino naniniwala doon? Pag tayo galit, dan tayo mas lalong hindi nakapag-iisip. Sinong naniniwala? Hindi, sino naniniwala dito? Na ang takbo ng isip mo kapag galit ka, sa totoo lang, ay tama pa rin ang ginagawa mo. Di ba? Kapag nangingibabaw ang galit na damdamin, ang nangyayari sa atin, ginajustify natin yung mga sinasabi at ginagawa natin. Di ba? May katwiran, nangangatwiran, pero ang katwiran mo, pabor doon sa galit mo. Di ba? Pag nagsasalita ka ng ganito, halimbawa sa asawa mo, o sa ibang tao, para feeling mo, deserve niya, dapat lang sabihin ko to, dapat lang marinig niya. Pag ginagawa mo yung isang bagay na nanakit ka, feeling mo, tama lang kasi deserve niya. Di ba? Kasi nga, yun nga nawawala tayo sa katuwiran. Kaya akala natin tama lahat yung sinasabi natin at ginagawa natin pag galit tayo. Kaya nga, yan yung isang bagay na pag-iingatan natin. Tingnan nyo to sa Numbers. Basahin nga natin ang Book of Numbers. Ito ang tindi ng destiny nitong mamang ito. Sino yan? Si Moses. No? At si Moses, alam ba ninyo, tinawag siya ng Panginoon para itawid ang mga Israelita at dalhin sa lupang pangako mula sa Egypt. Dinala sila sa disyerto, tapos mula sa disyerto, dadalhin sila ngayon sa lupang pangako. Yun ang destiny ni Moses. Yun talaga yun. Dapat nakatakda siya na magdala sa mga Israelita sa lupang pangako. Pero alam niyo kung ano ang nangyari? Na-disqualify si Moses. Pakisabi ng malakas, na-disqualify. Ingat tayo sa bagay na yan. Pakisabi ulit ng malakas, na-disqualify. Tingnan yung katabi, pakisabihan, huwag ka nawang ma-disqualify. Kasi alam niyo, minsan di ba, ang hindi natin namamalayan na di-disqualify pala tayo. Itong kay Moses kasi, siya alam niya na may nawala sa kanya. Pero tayo, mag-iingat tayo, kasi baka mamaya mayroon sanang plano si Lord sa buhay natin na hindi naman natin alam, hindi naman niya sinabi sa atin, pero na-disqualify na pala tayo, kaya hindi na natuloy. Ang pagkakaiba ni Moses, ang laki ng panginayang niya kasi alam niyang nawala sa kanya. Ang pagkakaiba natin, madalas hindi naman natin alam kung ano ang plano ni Lord. Dahil hindi natin alam, ay parang hindi natin gaano naramdaman. Pero alam ba ninyo, pag nabuhay tayo sa foolishness, ang daming magagandang plano ni Lord na hindi natutuloy sa buhay natin dahil na-disqualify tayo. Hindi mo nga lang alam kung ano yon. Pero para sa akin, basta ako naniniwala may magandang plano si Lord, marami pa siyang gustong gawin sa buhay ko at ayaw kong ma-disqualify sa mga yon. Amen? Alam ko man yun o hindi, basta hindi dapat na ma-disqualify. Right? So si Moses, ano ang problema rito? Basahin nga natin.
Then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, "Hear now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock?" Ito yung pagkakataon na yung mga Israelita. Ang kulit nga talaga kasi, no, yung ang dami nang ipinakita na himala ng Panginoon sa kanila. Wala silang pagkain, pinadalan sila ng pagkain, wala silang tubig. Si Moses kumatok lang sa bato, no? May lumabas na tubig. Lahat naman binibigay ng Panginoon. Kaya lang, ang kukulit. O kaya bandang huli, nung ito na naman, wala na naman tubig, at talagang reklamo, sinisisi pa ang prime water, no? So, nagalit na si Moses. Sabi niya, kinausap niya yung mga, pero ganito muna, sabi ng Panginoon bago mangyari yan, sabi ng Panginoon, o sige Moses, kausapin mo ang bato. Kausapin mo ang bato. No? Maglalabas ng tubig. Kaya lang sa init ng ulo ni Moses, by the way, si Moses daw, napaka-pasensyosong tao, napaka-mahinahon, pero nasagad na. Tingnan niyo yung katabi, ingat ka. Baka mapuno ka na. No? Okay, so, nasagad na siya. So, ano ang nangyari? Sinabihan niya yung mga kababayan niya, pakinggan niyo to, mga rebelde kayo. No? Tinawag niya silang mga rebelde. Shall we bring water for you out of this rock? Tapos po, verse 11. Ano nangyari? And Moses lifted up his hand and struck the rock. Pinalo yung bato. Lumabas naman ang tubig. Pero alam niyo ang problema, sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato, maglalabas ang tubig. Pero ang ginawa niya, kinausap niya yung mga tao at pinalo ang bato. Diba? Iba yung kanyang ginawa. Bakit pinangibabawan siya ng kanyang galit? Lumabas naman ang tubig, nakainom sila, pero may nawala kay Moses. Tingnan niyo yung verse 12, sabayan niyo ako. Verse 12, and the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Ano raw? Sabi ng Panginoon sa kanila, sa kay Moses, hindi mo na ako iginalang. Nabastos mo ako sa ginawa mong yan. Dahil diyan, hindi mo na madadala ang mga Israelita sa lupang pangako. So, ibig sabihin, si Moses, di ba may Jordan River pa, hindi na siya nakatawid. Hanggang doon na lang siya. At si Joshua na lang, di ba, sa Bible, di ba, si Joshua na lang ang nagdala sa mga Israelita sa lupang pangako. Pakitignan nga yung katabi, pakisabihan, sayang. Huwag nating sayangin magandang plano ni Lord. Amen? Uy, ingat tayo dyan mga kapatid, ha? No? Hindi ko sinasabing bawat galit natin mayroong consequence agad. No? Hindi. Pero alam mo ba, pwedeng yung tuloy-tuloy na galit mo, bandang huli, nakakaapekto na pala ng masama sa pamilya mo. Right? At nakasira na sa iyong pamilya. Diba? Hello, naniniwala ba kayo doon? Pwedeng pag tayo nagagalit, di natin namamalayan. Ay, nasira na pala tayo sa paningin ng ibang mga tao. Diba yung isang tao pala na nakakakilala sa'yo, sasama na sana sa church, pero narinig ka, grabe ka pala. No? Pag nagagalit ka, tapos na-turn off pala. Diba? So may mga blessings, may mga pwedeng mangyari sa buhay natin na nawawala na dahil pala sa galit natin. Kaya ingat, panira pala yan. Maliwanag mga kapatid? Hello, maliwanag ba? At ang foolishness, hindi yan sa IQ. Okay? Nasa EQ yan. Pakisabi ng malakas, EQ. Nasa emotional quotient. No, pwedeng ang tali-talino mo nga, pero yung pag nagpadala tayo sa damdamin, patay tayo dyan. Right? Kaya ako pinagpipray ko yan sa sarili ko. Lord, ilayo niyo ako sa foolishness. No? Kasi kasi ang foolishness pa naman, dumarating sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Tama? Halimbawa sa driving, no? Mabilis ako mag-drive, lahat ng makasalubong ko, ino-overtaken ko. No? So, pero alam niyo, no? Dapat baka mamaya, no? Nagdadrive ka, tapos hindi mo nabantayan ang sarili mo, nagkainitan ba? No? Ang pangit, di ba? Ang pangit mapabalita, pastor, napukpok ng helmet sa ulo, di ba? Nakakahiyang balita, di ba? So, kaya nga, beware of foolishness. Pakisabi ng malakas, foolishness. Number two, falsehood. Pakisabihan yung katabi, ingat. Ano yung falsehood? Error. Kamalian, no? Ano ang ibig sabihin ng error? Ang salita ng Diyos is the truth. Amen? Christianity is about the
truth. Si Lord dumating full of grace and truth. Hindi po pwede na naging Christian ka, tapos hindi mo gaanong pinapahalagahan ang truth. Okay? Hindi pwede, nag-church ka, hindi mo pinapahalagan ang truth. Hindi rin pwedeng kung sino-sino lang pinapakinggan mo. Lalong hindi pwede, ako na pastor, kung ano lang yung maituro ko. Nang hindi ko pinag-isipan kung truth ba talaga ito o hindi. Hindi dapat, no? At alam nyo, ang error, isa yan talaga sa panira ng buhay ng maraming tao. Amen? Pag namali ka na ng katwiran, namali ka na ng paniniwala sa buhay, o natural, masisira na rin ang iyong buhay. Amen, mga kapatid, no? Yung bang, alam nyo, ang daming mga ganyan. Halimbawa, may mga naniniwala ng yung tinatawag nilang grace, no? Tama naman ang grace, kaya nga tayo Grace Testament, no? Yung extreme, ang problema doon sa tinatawag na extreme grace, yung si Lord naman, basta, kahit magkasala ka, ganyan, para okay na lang lahat, no? Para basta, totoo nagpapatawad si Lord. Pero itong mga taong ito, naniniwala na okay lang, mabuhay ka sa kasalanan, okay lang na gawin mo lahat ng gusto mo, total, pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong kasalanan bago mo pa gawin, ganon-ganon, no? Nako, yun yung mga delikadong mga katuruan. Kaya nga, sinong nakakapanood nung kay Tetelestai, no? Diba? Of course, Christian si Tetelestai, no? Kaso nga kasi medyo alam naman natin yung isang vlogger din, di ba? Ano ba pangalan nun? Christine, pero Christian talaga yata ang totoong pangalan. mukha nga lang babaeng babae, no? Anyway, so sabi niya, Ian Akda, Paul's teacher, no? Tetelestai, Paul's teacher. Ganon siya, no? Mga binanggit niya mga pangalan. I realize yung palang si Ian Akda ay manugang nung kaibigan kong pastor sa Japan, yung isa sa pinupuntahan namin sa Fuji, no? Anyway, tapos yung pinagsasabi niya. Tapos sabi niya, nung nag-uusap ka sila, sabi niya ay, hindi ko narinig to kung kanino. Spirit lang ang nagbigay sa akin nito. Diba? Tapos yung verse na binanggit, talagang wrong interpretation, maling-mali yung pagkakaunawa niya, no? Dahil daw sa binigay sa kanya ng Spirit. Alam niyo, the Holy Spirit is the Spirit of truth. The Holy Spirit will never lead you to misinterpret the Word of God. Okay? Galing sa Holy Spirit pero walang maling interpretation. Pwede ba yun? Sino ba nagsulat ng Bible? Nagpasulat ng Bible? Ang Holy Spirit. Amen? Kaya nga ingat tayo mga kapatid sa mga pinapakinggan at basta-bastang pinapaniwalaan. Alam niyo, ang salita ng Diyos ay ibinigay yan at ang salita ng Diyos ay para akayin tayo sa katotohanan. Amen? So hindi po pwedeng basta sabi ni Lord, no? Hindi. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? At ano ang sinabi ng salita ng Diyos na tama ang pagkaunawa. No, hindi yung basta may verse din. Dapat tama ang pagkaunawa. Amen? O, tingnan nyo ito, 1 Kings. Ito, matindi. Mga big time nga pinag-uusapan natin dito eh. Sino yan? Solomon, no? O, ano si Solomon? Ano siya? O, ano pa? Pinaka matalinong tao, no? O, imagine, pinakamatalino pero nag-fall sa error. 'Di ba? Bakit? Ano ang nangyari sa kanya? When Solomon was old, tingnan niyo katabi, pakisabihin, ingat ka. Tumatanda ka na, no? Tapos, when Solomon was old, his wives, pakitingnan niyo katabi, pakisabihin, ingat din sa jowa. Ang dami niyang jowa kasi, no? Tingnan mo, wives, oh. When Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly truly to the Lord his God, as was the heart of David his father. Ituloy na, mayroon pa bang wala nang nakalagay dyan sa screen. Anyway, at ano nga nangyari sa kanya? Yung kanyang mga asawa na galing sa iba-ibang bansa sa paligid, siguro naman ngayong panahon ng giyera, nakakakabisado nyo ang mapa ng Middle East. Nakakabisado nyo ba? Nakabisado ko tuloy eh. Di ba? Pero makikita nyo, posisyon ng Israel, hindi kagaya ng Pilipinas, archipelago tayo, di ba? Wala tayong katabi.
So walang gaanong problema. 'Di ba? Dahil nga sa napapaligiran tayo ng dagat. Sila tabi-tabi. So, itong mga kaharian dito, kaharian diyan, minsan ay political alliance, so papakasalan niya yung prinsesa para magkaroon siya ng koneksyon doon, 'di ba? Ang problema doon, may kanya-kanya silang Diyos-Diyosan. At ito namang si Solomon ay nagpadala doon sa kanyang mga asawa. At bandang huli, sinamba niya lahat. No? Alam niyo, matalino siya, kaya lang namali ng gamit ng talino. Alam mo, pag ang talino, hindi isinuko sa Diyos, maliligaw ka talaga. Hello, maliwanag ba? Tapos, isa pa, ito pa ang matindi dyan. Pantandaan niyo mabuti ito. No? Ang matindi, madalas, napupunta tayo sa error pag mayroon ng evil sa buhay natin. Hello? Ano uli? Mahuhulog ka sa error pag mayroon ng evil sa buhay. Okay? Bago na mali ng paniniwala, na mali muna ng buhay. Hello? Maliwanag ba? Bago na mali ng itinuro, na gumawa na muna ng masama. Madalas ganun. No? Kasi pag pinabayaan mo yung kasalanan sa iyong buhay, bandang huli, pag didilimin na rin ni Satanas ang iyong isip, hanggang bandang huli, yung masama, paniniwalaan mo na at akala mo tama na yon. At ganun nga ang nangyari dito kay Solomon. Kaya tayo, dapat isang bagay na binabantayan natin, mga kapatid. Una, binabantayan mo yung heart mo. Kaya di ba lagi ko ang sinasabi, pag may mali ang puso, may tama ang ulo? Tingnan nyo yung katabi, kung mukhang may tama ang ulo. O may mali ang puso. Yun na nga no? Kasi nga nagbabantay tayo. Bantayan mo yung buhay mo. Kasi pag hinayaan natin ang kasalanan sa buhay natin, diyan na hanggang sa pati mga maling turo, maling paniniwala, maling mga kapangangatwiran, tinatanggap na natin. Bakit? Kasi nauuna muna madalas ang evil sa buhay natin bago yung error, no? Hindi ko sinabing laging gano'n, pero sabi ko nga, madalas, no? Tingin ko, mas madalas siya. So, pag mali na yung buhay natin, namamali na rin talaga yung mga pag-iisip natin. Amen? Hello, beware. Pakisabi sa katabi, beware. Yan yung pangalawang destroyer. No? Pangatlo na destroyer is immorality. Pakisabi ng malakas, immorality. Sino naman yung tungkol dyan? Basahin natin to, Basahin natin sa Genesis. Ang tao naman dito ay si Reuben. Ano ba si Reuben? Siya ang panganay na anak ni Jacob. Okay, listen carefully, mga kapatid. Sa kanilang kultura, pag panganay ka, ikaw yung pinakamapalad na anak. Bakit? Ikaw tagapagmana ng maraming bagay, mayroon kang double portion, lahat ng mayroong tatay mo, madalas ikaw talaga, sa'yo talaga ipapasa. Titignan nyo mabuti. Pakibasa ng malakas, Reuben, you are my firstborn, my might, and the first fruits of my strength, preeminent in dignity, preeminent in power. Nangingibabaw siya, nangunguna talaga siya. Inborn na, yun na talaga sana siya. Right? Preeminent. Pero tingnan nyo, nangyari. Sabi, unstable as water, you shall not have preeminence. Okay, andyan ka na sana Number 1 ka na Kaso, unstable ka as water. Anong ibig sabihin ng unstable as water? Yung kumukulong tubig, di ba ang tubig, pag hindi kumukulo, ano lang siya, di ba? Ganun lang siya, siyempre. Anong tawag doon? Basta, bala na. Pero pag kumulo, gumaganon siya, di ba? Bumubulwak-bulwak. Pero sabi niya, yung nga, naging ganun ka no? Mayroong init sa kalooban mo, hindi mo na control, no? Kaya, you shall not have preeminence because you went up to your father's bed, no? Nakipag-sex siya doon sa parang isa sa mga nanay ng mga kapatid niya, di ba 12 sila magkakapatid, no? Then, you defiled it. He went up to my couch, no? Sabi niya, no? So, yung sa sarili ko, yung asawa ko, sabi nitong si Jacob. So, kaya sabi sa kanya, you shall not have preeminence. Pakisabi ulit ng malakas, sayang. Naniniwala ba kayo, no?
Of course, ang babae hindi masama, pero alam natin kahinaan niya ng karaniwang lalaki. Hello mga kapatid, no? At sila ay nilikha ng Panginoon para makasama ng mga kalalakihan, pero kapag hindi mo alam kung paano i-handle, hindi ka nag-ingat, yung pala ang iyong ikababagsak. Ang daming mga lalaki na sisira dahil sa babae. Hindi kasalanan yon ng babae, kasalanan natin yon kasi nga tayo raw unstable as water. Tingnan yung katabi, pakisabihan yung katabi, ingat. Ingat sa kulo. Baka may kumukulo, no? Na kinakailangan talaga na mabantayan natin sa ating mga buhay. Amen? Alam nyo ba, listen carefully. Alam nyo ba, itong si Reuben, panganay, di ba? Sino ang mga kapatid niyan? Sinong kilala nyo sa 12 tribes of Israel? Come on, sino? Judah, Benjamin, Simeon, Levi, di ba? O yung mga yon, no? Alam nyo ba na nagkaroon ng hari ang Israel, ang pangunahin na pinanggagalingan, siyempre Judah. Tama? Tama? Hello? Tapos na-divide yung kingdom of Israel. 'Di ba? Mayroon tinawag na kingdom of Judah, may kingdom of Israel. Dito sa Judah, puro lahi ni David, puro galing Judah, tribe of Judah. Ito, alam ba ninyo, galing sa ang mga nagiging hari diyan galing sa iba-ibang tribo, pero never na may naging hari galing sa lahi ni Reuben. Alam ba ninyo na sa Book of Judges, sina Samson, sina Jephthah, si Gideon, galing sa iba-ibang tribo, pero never na may nanggaling na judge sa lahi ni Reuben. Kasi nga sabi, you shall not have preeminence. Di ba sayang? Pakisabi ulit na malakas, sayang. Alam niyo mga kapatid, may plano si Lord sa inyo. Marami pang gagawin ng Panginoon. Kaya mas dapat pala, isang bagay yan na iniingatan natin sa buhay natin, Lord. Huwag akong mag-fall sa immorality. Huwag akong magkasala sa inyo dahil sa babae. Amen? Dapat pala, isang bagay yan na isinusuko natin sa Panginoon. At kung may mali sa buhay natin, ituwid natin. Right? Kasi alam niyo, minsan pinabayaan na natin yung kasalanan sa ating mga buhay, tapos di natin namamalayan yung pala yung sisira sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, pag nakakarinig tayo ng ganitong mga mensahe, ituring natin ito, kinakausap ako ng Panginoon, may dapat akong ayusin sa buhay ko. Amen? Para po anuman na marital relationship, love relationship, importante talaga may basbas ni Lord. Amen ba? Hintayin nyo hintayin nyo yung announcement ni na Pastora Alma kung meron tayo ulit mga mass wedding dyan, ha? Baka may mga kinakailangang ayusin dyan, ayusin na natin. Amen? Hello, maliwanag ba mga kapatid? Kasi yan yung isang bagay na talagang dapat ay binabantayan natin. So that's number 3. Number 4, na destroyer, money. No? Money. O naniniwala ba kayong marami ring nasisira sa salapi? Come on, naniniwala ba kayo dyan? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Yung bang, maring hindi ka nagnakaw, hindi ka naman nangupit, no? Hindi naman siguro, tama? Hello? Hindi ka naman siguro nangungupit sa offering. Baka mamaya, naghulog ka, tapos naghulog ng 20, pag angat, may 1,000 yung... Dapat pala, pabantayan natin yung mga usher pag pinapasok yung kamay, no? Hindi naman siguro tayo nagnanakaw, di ba? Kaya lang, yung nga mga kapatid, sa paanong paraan pa tayo pwedeng magkasala sa pera? Yung kumikita sa maling paraan. Right? Kanina yon binanggit yung sugal. I realize maraming sugarol dito. Sa susunod, ano naman tayo? Fundraising tayo, pasugal tayo dito, ha? Pero hindi nga, no? Yung nakikita mo, di ba? Halimbawa yung ganyan, no? Kumikita sa hindi magandang paraan, no? Kasalanan yan pagdating sa pera. Yung bang basta magkapera, di ba? Basta magkapera, okay lang, no? Pwedeng mayroong dinaya, pwedeng mayroong ikinompromise na masama, no? Yung mga ganon, no? Nagkakasala tayo sa pera.
Kaya isang bagay yan, mga kapatid, na binabantayan natin. Amen? Naniniwala ba kayo kaya tayong pagpalain ni Lord? Kaya tayong pakitain ng Panginoon sa mabuting paraan? Alam niyo, tip ko sa inyo, ganito yan, no? Hingin mo sa Panginoon na, Lord, ilayo mo ako sa pagkakasala sa pera, no? Hingin mo yan sa Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit madalas ay nagpupul tayo sa isang kasalanan kasi hindi natin talaga hinihingi sa Panginoon na makaiwas tayo doon. Tapos, hingi tayo na pagpalain tayo ng Panginoon sa tamang paraan. Amen? Okay, kaya ba ni Lord yun? Of course, kayang-kaya ng Panginoon. No? Sige, tingnan natin ito sa 2 Kings naman. 2 Kings. Sabihin niyo ako, Gehasai. Pakisabi ng malakas, Gehasai. Okay? The servant of Elisha. Pakisabi, Elisha. Sino si Elisha? Disciple nino. Sino ang leader ni Elisha? O si Elijah. Si Elijah, great prophet, di ba? Nawala si Elijah dahil assistant si Elisha, siya ang pumalit. Right? O. Ngayon, itong si Gehasai, assistant ni Elisha. O ibig sabihin, mukhang nakaposisyon itong si Gehasai, tama? Nakaposisyon para maging great prophet din. Mukhang ganun ang kanyang patutunguhan, tama? Mukhang may future. Pagkitingnan niyo katabi, pagkitingnan mukhang may future ka, pre. No? Naniniwala ba kayo may future? May gagawin pa ang Panginoon sa buhay natin? O ano sumira kay Gehasai? Ano sumira kay Gehasai? Pera, di ba? Kasi mayroong general ng Syria, si Naaman, na napakayaman, na may ketong, pinagaling ni Elisha. Of course, sa kapangyarihan ng Panginoon. Gumaling. At dahil nga may andala-dalang daming maraming ipamimigay, sabi ni Elisha sa kanya, nung inaalok na, hindi ko tatanggapin yan. Sige, Hasay, sabi niya, pambira, si boss. No? Sinayang. Pera na, naging buhangin pa. No? Mabuhangin sa kanila no? So, sabi niya, sayang yon. Kaya ang ginawa niya, sabi, ginamit pa niya pangalan ni Lord. No? As the Lord lives. O, ingat dyan sa mga ganyan, ginagamit pa pangalan ni Lord. Kaya, baka mamaya tumataya kayo sa waiting, verse pa ng Bible, 3:16. Mga ganon-ganon, no? As the Lord lives. Mga paboritong verse, no? Ano raw? I will run after him and get something from him. Diba? So, anong ginawa niya? Hinabol niya si Naaman, no? At sabi niya, pinahabol ako ni Elisha. Kasi may dumating na bisita. Baka pwedeng mabigyan daw sila. Of course, niluloko na lang niya yung si General Naaman. Ito namang si Naaman, kasi nga gustong-gusto naman talaga magbigay, binigyan. At dinoble pa nga kung ano yung hinihingi. Napakaraming ibinigay. Pero alam niyo, to cut the long story, ano nangyari kay Gehasai? Ano nangyari kay Gehasai? Nalipat sa kanya ang ketong nitong si Naaman, no? Sabi ni Elisha, nakita ng Diyos yung ginawa mo. Kala mo hindi ko alam? Kasi sinabi, saan ka galing, Gehasai? Galing lang po ako sa ganito. sabi ni Elisha sa kanya, kitang-kita ko. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon. Amen? Alam nyo, lahat nakikita ni Lord. Amen po ba, mga kapatid? No, kaya nga dapat talagang binabanta, talagang nag-iingat tayo sa ganyan. Gusto mo ng blessing sa pera, pero nagkakasala ka sa pera, teka muna, paano kang ibibless sa pera? Hello? Diba dapat, babantayan ko pala yan, no? Gawin ko yung tama, gawin ko yung mabuti, kasi naniniwala ako nasa kamay ng Diyos yung blessing ko. Wala yan sa tao. Amen? Hindi ako manloloko ng kapwa, hindi ako gagawa ng hindi maganda, no? Kasi kung hinihingi ko, pagpalain mo Lord yung finances namin, ay mas lalo akong dapat magpakatino pagdating sa pera. Ang problema kasi sa nangangailangan ng pera, instead na humingi ng blessing ng Panginoon at magpakatino pagdating sa pera, doon pa sila nagkakasala kasi nga gawa nga ng pangangailangan. Naintindihan ko, pero
Alam niyo, dapat mas magkaroon tayo ng takot sa Diyos kasi nga ang Diyos ang may hawak ng lahat ng kayamanan. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya binabantayan natin mga sarili natin. Amen. Tingnan yung katabi, pakisibihan, huwag ka mangupit. Sabihin mo na rin. Huwag kang magbenta ng drugs, ha? Baka magbebenta ka ng chonke-chonke dyan, no? Piso-piso, no? Diba? Ingat tayo dyan, mga kapatid, ha? Mga piso-pisong shabu. Okay. So, money. O, last na tayo. Last na. Pride. Pakisabi na malakas, pride. O, basahin natin tong mamang ito. Ang pangalan niya ay si Uzziah o kaya si Azariah. 2 Chronicles. In Jerusalem, he made machines. Ang tinutukoy na he dito, ang pangalan niya si Azariah. Okay? O kaya Uzziah. Dalawa kasi pangalan niya. Anyway, grabe itong haring to. Alam niyo ba si David, 40 years naghari. Si Solomon, 40 years naghari. Ito 52 years, no? Talaga pinagpala siya ng Panginoon. Saka ito yung hindi maganda ang kalagayan ng Juda noon, pero dahil sa kanyang pag-ari, pinagpala siya ng Panginoon. Ang hina-hina na ng kaharian, pero pinalakas dahil sa kanya. Talagang, ano yung kanyang destiny? Dapat talaga hanggang kamatayan na niya sana dakilang hari, di ba? Dakilang tao na nabuhay sa ibabaw ng mundo. Tingnan nyo, ang dami niyang mga nagawa, no, mga nakagawa siya ng mga to shoot arrows and great stones, ano yung mga catapult, di ba? Na-imagine natin. Naka-imbento sila ng mga ganun, no? So, nagawa na pala nila yung mga yon, yung mga catapult, yung gumaganon-ganon, di ba? Tapos, for he was marvelously helped till he was strong. Grabe, dahil sa tulong ng Lord. Amen? Importante po yung ganun yung salitang yan, help. Pakisabi na malakas, help. Alam nyo, sa buhay, napakahalagang ma-recognize natin na tinutulungan tayo ng Diyos. At anumang mayroon tayo, gawa ng Diyos, tulong ng Diyos sa atin. Hello, maliwanag ba? Naniniwala ba kayo sa pag-aaral nyo, tinutulungan kayo ni Lord? Sa pagtatrabaho, tinutulungan ng Panginoon. Sa lahat ng bagay, andyan ang tulong ng Diyos. Amen? Pati sa love life, andyan tulong ni Lord. Amen? Kung sabihin, hindi, pastor, talagang natural lang, ma-appeal lang talaga ako. Malakas lang talaga appeal ko. No? Kaya, kung hindi ibibigay ng Panginoon sa'yo, yung isang pagpapala, wala rin yan sa'yo. Right? So, we are being helped. Alam nyo, isang bagay yan na magpapababa ng ating pride kung isang matutunan talaga natin, Lord, wala naman talaga akong magagawa kung wala po kayo. Salamat sa tulong, salamat sa help mo sa buhay ko. Amen? Ay kaso si Uzziah, nalimutan niya yun eh. Ang grabe ang tulong ng Panginoon sa kanya, hanggang sa naging napakalakas niya. By the way, kaya Azariah, ang ibig sabihin ng Azar ay help, no? Tinulungan o tulong ni Yahweh. Yun namang Uzziah, ibig sabihin ng strong. So, kaya nga, yung pangalan niya yan, he was help, kaya naging strong, kaya naging Uzziah yung kanyang pangalan. Okay, tingnan nyo ito ha. Ituloy natin pagbabasa. Verse 16. Yun ang malungkot eh. Pakibasa na malakas. But when he was strong, he grew proud to his destruction. Ano raw? Ano raw? Nung malakas na, yumabang. Hello mga kapatid. Tingnan nyo katabi ulit. Ingat. Ingat sa pride. Ingat sa kayabangan. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Diba? Ang nagpapakababa, itinataas. Ang nagpapakataas, ibinababa. Ano pa? God opposes the proud. No, sabi ng Bible, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano raw? Ang humble, tinutulungan ng Diyos. He gives grace. Pero, ang proud, kinukontra ng Diyos. Ang hirap kayang buhay nun. Imagine, kinukontra ka ng Diyos. Di ba? Pero kapag mayroong pride sa puso natin, mayroon kang gustong abutin, kalaban ko pala ang Diyos dito, hindi ko kasama ang Diyos. Imagine magne-negosyo ka, kalaban mo ang Diyos, hindi mo kasama ang blessing ng Diyos. Di ba? May mga gusto kang mangyari sa buhay, wala sa iyo ang blessing ng Diyos, kundi nasa iyo pa ang pagkontra ng Diyos. Kasi nga, God opposes the proud. Alam niyo, ang pride,
ay isang bagay na madalas hindi natin binabantayan sa ating mga sarili. Minsan nagbabantay tayo pag masamang bisyo, Lord, baguhin mo ako. Di ba? Tama? Tama? Di ba pag conscious ka na ngayon, Lord, ayaw kong magkasala sa inyo sa immorality. Halimbawa, so nagpipray na tayo dyan. Gaano kaya karaming lalaki sa GTC ang nagpipray, Lord, ingatan mo ako sa pride. Alisin nyo ang pride sa puso ko. No? Gaano kaya karami yung ganun, no? Yung tayo, pag nakita natin yung sarili, mukhang yabang ko dun Manyabang ng pagkakasabi ko sa kanya. Ang taas ng tingin ko sa sarili ko, nagigilty pa ba tayo? No? Hindi, totoo naman matindi naman talaga ako no? So, in-encourage mo pa sarili mo. Di ba? Alam niyo mga kapatid, ingat tayo dyan, ha? Ang pride ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan. Minamaliit natin, minsan di natin gaano pinapansin. Akala natin ang kasalanan pag sexual immorality, kasalanan kapag nagnakaw, nanakit ng kapwa, ganyan-ganyan tayo, di ba? Pero ang pride, actually, isa yan sa pinakamatinding kasalanan sa harapan ng Diyos. Okay? Mayroon tinatawag na sin of spirit, mayroon tinatawag na sin of the flesh. Ang sin of spirit, pride, galit, hinanakit, maganyan, no? Error, sin of the spirit yon, no? Pero ang sin of the flesh, ay immoralidad, bisyo, halimbawa, kasalanan ng laman. Pero, ang kasalanan ng laman, nakikita kasi. Madalas, binabantayan lang natin, kasalanan ng laman. Pero ang kasalanan ng espiritu. Ang kasalanan ng espiritu, kasama nga yung pride. Pero alam ba ninyo, pag guilty tayo sa kasalanan ng espiritu, madali na rin bumagsak sa kasalanan ng laman. Hello, mga kapatid, no? Kailan napaparusahan yung tao pag gumawa ng kasalanan ng laman? Di ba? Pero kasalanan ng espiritu pala, madalas pinag-uugatan. Kaya binabantayan natin dapat yung ating mga sarili. Ingat sa pride, pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Amen? Ngayon, habang pinagpapala tayo, mas ibaba natin ang ating mga sarili sa kanyang harapan at sa mga tao. Kasi habang binababa natin ating mga sarili, mas bumubuhos pa ang grasya ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Kasi pag nangibabaw ang pride, nako, dyan po tayo mawawalan. No? Sayang, ang ganda pa naman ng plano ni Lord. Amen ba, mga kapatid? Hello, pakitingnan nyo katabi, pakisabihan, be humble, pre. No? Be humble. No? Paging humble tayo lagi sa harapan ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung mga puso natin, ha? So siya ang tumitingin sa mga puso natin. Amen? Okay? So, pakitingnan nga ulit yung katabi, pakisabihan, beware. May destiny ka. Huwag sisirain. Amen? Tumayo na tayong lahat. Tayong lahat. Sinong kinausap ng Panginoon dito? Come on. Alam nyo, ito, sabi ko nga iyon, madalas kong pinagpiprayan. No? Lord, huwag akong bumagsak sa mga ganito. Huwag akong magkasala sa ganito. No? Kasi kahit sino, pwedeng bumagsak sa kasalanan. Ha? At isang bagay yan na binabantayan natin sa ating mga sarili. At ako kasi, habang nakikita ko yung blessing ng Panginoon sa buhay ko, mas lalo ako natatakot sa mga ganyan. Kaya mas lalo ako nagpipray. Mas lalong ayaw kong magkasala, mas lalong ayaw kong gumawa ng mali. Bakit? Kasi, imagine pinagpapala ka ng Panginoon. Ang ganda na ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Yung iba kasi, pag maganda ang nangyayari sa kanila buhay, lumalakas ang loob. Iba naging carefree. Hindi na maingat tungkol sa mali at masama. Pero alam niyo, habang pinagpapala ka ng Panginoon, mas lalo kang mag-ingat tungkol sa mga bagay na mali at masama. Kasi, kung ngayon nga, may ginagawa ng matitindi ang Diyos sa buhay mo, edi lalo na pag nag-ingat ka. Magtutuloy-tuloy yan. Pero pag hindi tayo nag-ingat, pag hinayaan natin ang mga kasalanan, mga kasamaan, mga kamalian sa buhay natin, masasayang yung mga ginagawa ng Panginoon at mga gagawin pa sana niya sa buhay natin. Kaya nga tayo ay laging humihingi dapat ng tulong sa Panginoon at ang pag-iingat ng Panginoon. Yumuko tayong lahat. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa oras na to,
Kinakausap tayo ni Lord. At kung mayroon man isa o ilan sa mga ito na pinag-usapan natin, alam mo sa ngayon, kasalukuyan, alam mo, guilty ka sa bagay na yan. It's between you and the Lord, kapatid. It's between you and the Lord. Lord, mayroon akong kasalanan. Kilala mo ako. May kasalanan ako tungkol sa pride. Lord, nakikita mo, mababasa niyo ang puso ko. Panginoon, nagkakasala ako tungkol sa pera. Nagkakasala ako tungkol sa sex. Lord, patawad, tinatalikuran ko ito. Sinusuko ko ito, Panginoon. Aayusin ko po ito. Kung yon ang tugon mo ngayon sa Panginoon, kinakausap po tayo ng Lord ngayon. Hindi tayo andito para magtipon lang, magsaya lang. Andito tayo to be men of God. Kaya sa oras na to, kapatid, kinakausap ka ng Panginoon, meron kang dapat pagsisihan, meron kang dapat talikuran. Ito ang tamang pagkakataon. Kung isa man sa mga ito na pinag-usapan natin, o dalawa, o tatlo, o ano man, sabi ng Panginoon, anak, pagsisihan at talikuran mo na yan, isuko mo na yan. Isuko mo na yan. Kasi, yan ang sisira sa'yo. Mahal kita, may maganda akong plano sa'yo. Ngayon, mula dyan sa iyong kinatatayuan, kung meron kang isinusuko sa Panginoon, gawin mo ito. Hindi dahil sa sinabi ko, gawin mo ito kasi kinakausap ka ng Diyos. At gawin mo ito sa harapan ng Panginoon kasi kilala ka niya. Kung meron ka ngayon pinagsisisihan at tinatalikuran at sinusuko sa Kanya, itaas mo nga lang ang iyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Pagsuko sa Panginoon. Kausapin mo siya ngayon. Hingin ng tawad. Lord, guilty ako sa ganito. Tinatalikuran ko ito, Panginoon. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon personal. Humihingi ako ng tawad. Tinatalikuran ko ito. I repent, Lord, I repent. Sinusuko ko ang buhay ko. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon personally. Kausapin niyo si Lord. Patong na natin mga kamay natin sa tapat ng ating mga puso. Panginoon, salamat. Mapagpatawad po kayo. Salamat sa paglilinis ng aming mga kasalanan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng tamang puso sa iyo, Panginoon. At
Tulungan mo nga po kami, bigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang aming mga kahinaan. Upang maituwid ang aming mga kalikuan. Panginoon, baguhin mo po kami. Baguhin mo ang aming mga pananaw. Baguhin nyo ang mga puso namin. Baguhin nyo ang buhay namin. Panginoon, ingatan mo po kami. At tulungan po kami, Panginoon, na mabuhay talaga ayon po sa iyong katotohanan at sa iyong katwiran. Tulungan nyo ang bawat isa, Panginoon. Yung mga pinapaayos nyo po sa amin, tulungan nyo kami na maayos po namin ito. Maituwid yung mga buhay po namin, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Mabuhay kami, Panginoon, ayon lagi sa iyong katotohanan at sa iyong katwiran. Lord, hiniling ko talaga ang true repentance at ang iyong pag-aakay sa amin sa matuwid na pamumuhay. Help us, Lord, to truly be men of God. Panginoon, ito ang pagkatawag namin, maging man of God, maging totoo ito sa buhay po namin, Panginoon. Maraming pong salamat sa kapatawaran, salamat sa grasya ng kalakasan. We can do all things through Christ. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Kapatid, i-declare mo nga ito nang galing sa puso. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos. Nalipat na ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ni Jesucristo. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad at patuloy na pinapatawad. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala at pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay nilinis at patuloy na nililinis. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus, ako ay may kapangyarihan laban sa kasalanan. Manalangin po tayo. Opo, Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Lord. Patuloy mo kaming binabago, patuloy mo kami tunutuwid. Salamat sa kapangyarihan ng iyong dugo. Panginoon, we apply the blood of Jesus over our lives. At anuman nagawa ng kaaway sa buhay namin, anuman na pagkakagapos sa kasalanan, pinuputol namin ito in Jesus' name. In Jesus' name. Anuman nagawa ng kadiliman, mga gawa ng masasamang espiritu sa aming buhay, anuman pagkakagapos, lahat ng ito, pinuputol namin in Jesus' name. Pinuputol ko lahat ng tanikala, lahat ng tali, lahat ng gapos in Jesus' name. Dinudurog ko lahat ng stronghold in Jesus' name. In Jesus' name. We renounce itong mga bagay na ito, tinatakwil namin sa buhay namin. Tinatakwil namin ang error, ang foolishness, ang immorality, ang pride, ang kasalanan sa pera. Lahat ng ito, tinatakwil namin sa aming buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, Holy Spirit, pangunahan mo kami, puspusin kami ng iyong banal na espiritu, pagharian kami lagi ng iyong kabanalan at ng iyong kalakasan. Marami pong salamat, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa pagpapatawad, salamat sa kalayaan, salamat sa kalakasan, salamat sa buhay na nasa katwiran at buhay na nasa katotohanan. Tinatanggap namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Tawagin ko nga ang worship team dito at i-declare natin yung pangalawang kanta natin, yung mahal na mahal kita, Panginoon. Tapusin natin ang ating gawain ngayon sa pagdideklara na mahal natin si Lord at siya ang sinusunod natin sa buhay natin. Amen, mga kapatid. Come on, palakpakan natin ng malakas si Lord uli. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakitignan yung katabi, you are a man of God. You are a man of truth and righteousness. Sabi mo, in Jesus' name, i-declare mo sa kanya, in Jesus' name. Amen at amen.